QCPD, nagsampa ng reklamo sa isang pulis na binatikos ang paghuli kay FPRRD. Ang pulis ang nahaharap sa posibleng pagkalis sa kanyang trabaho matapos niyang batikusin ang pagkahuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga ulat, ang pulis na ito ay pinaparatangan ng paglabag sa mga batas tulad ng Inciting to Sedition at Cybercrime Prevention Act dahil sa kanyang mga pahayag at aksyon. Ang nasabing pulis, na may ranggong patrolman, ay umano'y nagbigay ng kanyang saloobin sa pamamagitan ng isang livestream na ipinakalat sa social media. Sa naturang livestream, ini-express ng pulis ang kanyang mga hindi pagkakasunduan sa mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon, partikular na sa isyu ng paghuli kay Duterte. Ayon sa kanya, hindi siya susunod sa anumang utos ng pamahalaan, lalo na kung itinuturing niyang mali ang mga ito. Kabilang sa mga tinukoy niyang mali ay ang pag-aresto kay Duterte, na tinuturing niyang isang hindi makatarungang hakbang laban sa isang dating pangulo ng bansa. Bukod pa rito, inakusahan ang pulis ng panghihikayat sa kanyang mga kasamahan sa Philippine National Police, PNP, na magsagawa ng mga aksyon laban sa gobyerno. Sinabi ng pulis sa kanyang livestream na kung siya ay makakaranas ng mga utos mula sa administrasyon na hindi niya kayon, hindi niya ito susundin. Inilahad niya na sa kanyang pananaw, ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan ay nagdudulot lamang ng kalituhan at hindi makatarungan sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas. Dahil sa mga pahayag na ito, mabilis na nakatanggap ng mga kritisismo ang pulis mula sa mga opisyal ng gobyerno, pati na rin sa kanyang mga kasamahan sa PNP. Ayon sa mga kinauukulan, ang ganitong klaseng pahayag ay maaring magdulot ng kaguluhan at magsanhi ng mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng hanay ng mga pulis. Inihayag ng ilang mga lider ng PNP na ang mga pahayag ng pulis ay nagkakaroon ng epekto sa moral ng ibang mga miyembro ng organisasyon, at maaari itong magbigay ng maling mensahe sa publiko. Samantala, ang mga opisyal mula sa Department of the Interior and Local Government, DILG, at mga miyembro ng PNP ay nagsabi na agad nilang sisiyasatin ang insidente at kung mapapatunayan na ang pulis ay lumabag sa mga batas na nagbabawal sa mga pahayag na nag-uudyok ng pag-aaklas o sedisyon laban sa gobyerno. Magkakaroon siya ng kaukulang parusa. May mga nagsasabi na kung mapapatunayan na siya ay nag-incite ng sedisyon, maaari siyang mawalan ng kanyang ranggo at ang kanyang kasong ito ay magdudulot ng karagdagang pagkalugi sa kanyang reputasyon. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa mga isyu ng disiplina sa loob ng PNP at sa pangangailangan ng isang maayos na mekanismo upang tiyakin na ang mga miyembro ng PNP ay hindi magpapahayag ng mga pahayag na maaaring maghasik ng hindi pagkakasunduan o magbigay ng maling mensahe sa mga mamamayan. Kasama na dito ang pagtiyak na ang mga opisyal ng gobyerno, pati na rin ang mga miyembro ng PNP, ay sumusunod sa mga tamang proseso at hindi gumagamit ng kanilang posisyon upang mag-udyok ng aksyon laban sa gobyerno o sa mga nakatataas sa kanila. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung anong magiging kalalabasan ng kaso ng pulis. Ngunit tiyak na magiging isang mahalagang isyu ito na magiging pagtingin ng publiko sa kredibilidad ng mga awtoridad at sa kanilang pagiging tapat at responsable sa kanilang mga gawain. Ang mga hakbang na gagawin ng PNP at mga kaugnay na ahensya ay magiging batayan sa pagpapakita ng kanilang integridad sa mga ganitong insidente.